banal na salita ng Diyos, ang kinasihan at hiningahan ng Diyos. Buksan natin ating mga Biblia sa aklat ng Isaiah bilang ating scripture reading. Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1, ang ating babasahin ay mula talatang 2 hanggang talatang 20. Isaiah chapter 1, verses 2 hanggang verse 20. Ito ang sabi, "Dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa, sapagkat nagsalita ang Panginoon. Ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga anak, ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin. Nakilala ng baka ang kanyang Panginoon, at ng asno ang sabsaba ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Bansang makasalanan, bayang puno ng kasamaan, anak na mga gumagawa ng kasamaan, mga anak na gumagawa ng kabulukan. Tinalikuran nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal na Israel. Sila'y lubusang naligaw. Bakit kaya'y hahampasin pa na kayo'y patuloy sa paghihimagsik? Ang buong ulo ay may sakit at ang buong puso ay nanghihina. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat, mga galos at sariwang latay. Hindi pa naaampat o natalian man o napalambot man ng langis. Ang inyong lupain ay giba, ang inyong mga lunsod ay tupok ng apoy. Ang inyong lupain ay nilalamon ng mga dayuhan sa inyong harapan. Iyon ay giba, tulad ng winasak ng mga dayuhan. At ang anak na babae ng Zion ay naiwang parang kubol sa isang ubasan. Parang kubo na taniman ng mga pipino. Parang lunsod na nakubkob. Malibang ang Panginoon ng mga hukbo ay mag-iwan sa atin ng ilang nakaligtas, naging gaya sana tayo ng Sodoma at naging gaya sana tayo ng Gomora. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayong mga pinuno ng Sodoma. Makinig kayo sa kautusan ng Diyos, kayong bayan ng Gomora. Ano sa akin ang dami ng inyong mga handog, sabi ng Panginoon. Puno na ako sa mga lalaking tupa, na handog na sinusunog, at ang taba ng mga pinatabang baka. At ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at ng mga kambing na lalaki. Nang kayo'y dumating upang tingnan ang aking mukha, sinong humiling nito mula sa inyong kamay na inyong yurakan ang aking mga bulwagan? Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Ang insenso ay karumal-dumal sa akin. Ang bagong buwan, ang sabat, at ang pagtawag ng mga kapulungan, hindi ko na matiis ang kasamaan at ang banal na pagpupulong. Ang aking kaluluwa ay namumuhi sa inyong mga bagong buwan at sa inyong mga takdang kapistahan. Ang mga iyan ay pasanin para sa akin. Ako'y pagod na sa pagpapasan ng mga iyan. Kapag inyong iniunat ang inyong mga kamay, ikukubli ko ang aking mga mata sa inyo. Kahit na marami ang inyong panalangin, hindi ako makikinig. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Maghugas kayo ng inyong sarili. Maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin. Tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan. Matuto kayong gumawa ng mabuti. Inyong hanapin ang katarungan. Inyong ituwid ang paniniil. Inyong ipagtanggol ang mga ulila. Ipaglaban ninyo ang babaing balo. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y sasang-ayon at magiging masunurin, kayo'y kakain ng mabubuting bagay ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lalamunin ng tabak, sapagkat ang bibig ng Panginoon ang nagsalita.
Ang ating pong susing talata ay nasa verse 16 hanggang verse 18. Verse 16 hanggang verse 18. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, tayo bilang katawan ni Kristo ay naghahanda sa darating na pagdiriwang ng banal na hapunan. At ang banal na hapunan para sa atin ay isang sagradong okasyon kung saan tayo'y tinatawag upang ating sariwain ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit ang paghahandang ito para sa atin ay higit pa sa isang pisikal na pagtitipon. Ito ay isang pagkakataon upang ating masiyasat ang ating mga puso na tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan at upang tayo ay makaharap sa Diyos ng malinis, makaharap ng may kabanalan. Kaya gagamitin natin sa ating pag-aaral ang talatang 16 hanggang 18 na siyang magsisilbing gabay natin o patnubay natin sa ating paghahanda sa susunod na linggo, paghahanda para sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Ang ating konteksto dito sa ating talata or chapter, ang konteksto niyan, ang Israel ay nahulog sa isang espiritual na kalagayan ng kawalang katarungan at kasamaan. Nasa simula ng kapitulo na sa verses 2 hanggang verses 50, ang verse 15, nakita ng Diyos o pinunan ng Diyos ang kanyang bayan dahil sa kanilang makasalanang pamumuhay at pagtanggi sa kanyang mga kautusan. Bagaman sila ay patuloy na nag-aalay ng mga handog at sakripisyo para sa Diyos, para sa Panginoon, ang kanilang mga puso, ang sabi sa atin ng mga talata, ang kanilang mga puso ay puno ng mga kasalanan. At hindi sila tunay talaga na sumasamba sa buhay na Diyos. Ang kanilang pagsamba ay naging formality na lamang. Ang kanilang pagsamba ay naging ritual na lamang at hindi na sinasalamin ng kanilang mga buhay ang kabanalan na hinihingi sa kanila ng Diyos. Hindi na yon nakikita. Ngayon, ang tanong na ating sasagutin ngayon sa ating pag-aaral ay paano natin ihahanda ang ating mga sarili sa paglapit sa banal na hapunan ng Panginoon na may tunay na kabanalan. At upang masagot iyon, ating bibigyang diin ang dalawang mahalagang punto. Sa paksang ang panawagan ng Diyos sa kabanalan. Yan ang ating paksa at ang ating punto. Una, ang paglayo sa kasamaan. Kailangan nating pagtuunan ng pansin iyan na tayo'y lumayo sa kasalanan o sa kasamaan. Pangalawa, paglapit sa Diyos sa kabanalan. Tingnan natin ang una, ang paglayo sa kasamaan. Balik tayo sa ating chapter na pinag-aaralan, Isaiah chapter 1. Mismo sa ating teksto sa verse 16 ang sabi, maghugas kayo ng inyong sarili. Maglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin. Ang Diyos rito ay hindi nag-i-invite. Ang Diyos rito ay nag-uutos. Inuutusan niya ang tao na maghugas, maglinis, alisin nila ang kanilang kasamaan. At ang talatang ito ay mayroong malalim na kahulugan na naglalayon sa isang espiritual
na paglilinis. Mga kapatid, ang salitang maghugas at maglinis rito ay hindi lamang ibig sabihin na pisikal na paglilinis. Yung ikaw ba ay maghuhugas ng kamay, tapos dahil marumi ka, mabantot ka, o mabaho ka, maliligo ka. Hindi iyon ang ibig sabihin. Kundi ang ibig sabihin nito, ito ay pag-aalis ng kasalanan at mga gawaing hindi naaayon sa katuwiran. Iyon ang ibig sabihin. Again, pag-aalis ng kasalanan at mga gawaing hindi ayon sa katuwiran. At ayon rito, na utos ng ating Panginoon na banal, ang sabi, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa. Yung salitang iyon ay direktang pagtawag mula sa Diyos na alisin ang anumang anyo ng kasalanan mula sa ating buhay. Ang Diyos na sa kanyang kabanalan, mga kapatid, ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa kasalanan, makipag-ugnayan sa kasamaan, gaya ng nakita natin nung mga nakaraang pag-aaral natin at natapos nga natin, in fact, yung libro ni Habakuk. At doon sa librong iyon, na pag-aralan natin o nadaanan natin, na sinabi roon, ang iyong mga mata, tinutukoy niya ay ang Diyos na banal. Ang sabi niya, ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kasamaan. So, ang mga gawa ng kasamaan na ito sa atin ay hindi po pwede, hindi maaaring manatili sa harapan, sa presensya ng ating Diyos na banal. Ang mga kasalanan na dapat nating linisin at mahugasan ay ang pagkakaroon, number one, ng ibang Diyos o mga bagay na higit nating pinahahalagahan kaysa sa Diyos. First, second, third, hanggang fourth commandment. Kasama rin doon ang pangalawa, ang pagkakasala sa ating kapwa. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, hanggang 10th commandment. At ang pagkakasala, ang kasamaan na iyan, lahat ng iyan ay siyang nagiging hadlang sa ating relasyon sa ating Diyos. Gaya ng ating napag-aralan kanina sa first worship service, yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, ang sabi roon, umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Gayon din ang sinasabi sa Santiago, sa James chapter 2 verse 15 to 16. At yon ay ang kakulangan natin ng pagmamalasakit sa ating kapwa, lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Santiago, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 16. At kung wala tayong malasakit sa kanila, masasabi natin iyon ay isang anyo ng kawalan ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Sabi roon, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang niyon?
Nakakalungkot. Dahil ilan sa atin ay tila mga insensitive na. Sabihin nating manhid na. Sabihin na nating wala nang malasakit sa kanyang kapwa mananampalataya. Hindi na niya makayanang makapagsakripisyo. Ni hindi na magawang matulungan ang kanyang kapwa na higit na nangangailangan, ang kanyang kapwa mananampalataya. Minsan, sadyang nagiging makasarili na tayo, mga kapatid. Kaya nais ko sabihin itong muli, lahat tayo ng mga Kristiyano ay pari. Huwag nating isipin, ni bigkasin man sa ating mga labi ang mga salitang, basta ako, wala akong utang. Basta ako, okay na sa ganitong buhay. Basta ako, wala akong pinoproblema. Kristiyano ako, pero ayokong magdusa, ayokong maghirap. Ganito na ba tayo mag-isip ngayon? Parang wala na tayong paki sa ating kapwa mananampalataya. Kapatid, again, iyan ay anyo ng kawalan ng katuwiran. At higit sa lahat, higit pa rito ang mga sinabi din sa Santiago ay ang kasalanan ng pagmamataas. Ang kasalanan ng pagiging mayabang. Kaya sabi ng Santiago, Kapitulo 4, talatang 6, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So, ibig sabihin, ang mga kasalanang ito na ating mga nabanggit at marami pa na mga kasalanan na maaaring mamaya mababanggit natin kapag binasa na natin yung form for the administration of the Lord's Supper. At yun, babasahin natin, makikita natin doon ang mga kasalanan na siyang nagiging hadlang sa ating relasyon sa ating banal na Diyos. Mga kapatid, sa konteksto ng ating pagsamba o sa konteksto ng ating pagpapasalamat sa Diyos, ang ating ginagawang ito ay gawa ng pagsamba, gawa ng pagpapasalamat natin sa Diyos. At take note, huwag sana nating iisiping sapat na ang panlabas na pagsunod natin para malugod o para masiyahan na ang Diyos sa atin. Cannot be. Hindi sa panlabas lamang. Dahil ang pagsamba ay hindi natin maaaring ihiwalay sa ating pamumuhay ng may kabanalan. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yon. In other words, huwag tayong maging hypocrite. Huwag tayong maging hipokrito. Yung mukha kang mabait o masunurin sa loob ngayon ng simbahan, pero paglabas mo mamaya sa iglesia, hindi na tayo. Yung taong matino. Paglabas mo, o yung hindi na tayo magkakasama, o yung di ka na bantay sarado ng ating mga elders, sila na mga nagbabantay na tinitignan ng ating pamumuhay, hindi ka na nila nakikita. Paglabas mo,
mamumuhay ka na parang di ka Kristiyano. Again, hindi natin pwedeng paghiwalayin yon. Kaya bago tayo lumapit, mga kapatid, sa banal na hapunan ng ating Panginoon, kailangan muna nating siyasatin ang ating mga sarili. Kailangan natin siyasatin, number 1, ang tanong na, may mga kasalanan ba tayong patuloy na ginagawa na hindi natin ipinapahayag sa Diyos? Number 2, ang tanong na, may mga aspeto ba ng ating buhay na kailangan nating ayusin upang tayo'y maging karapat-dapat na lumapit sa hapag ng Panginoon? Ni-encourage at hinihimo ko kayo, mga kapatid. Sana kanina habang tayo nananalangin, at habang binabasa natin yung ating scripture reading kanina, at habang ikaw ay nakikinig ngayon, pinagninilay-nilay ng iyong isipan ang iyong mga naririnig ngayon. Ngayon pa lang, humihingi ka na ng tawad sa Diyos. Ngayon pa lang, ipinapahayag mo na sa harapan ng Diyos ang anumang kasalanan na iyong ginawa na tila humahadlang sa iyong relasyon sa Diyos na banal. At siya'y nangako na tayo kanyang patatawarin. Confess your sin. Confess your sin. Ipahayag mo ang iyong mga kasalanan sa Diyos. At ang Diyos ay tapat at banal na ikaw ay kaniyang patatawarin sa lahat ng iyong mga kasalanan. At anong sabi? At ika'y kaniyang lilinisin. Lilinisin sa lahat ng iyong mga kalikuan. Iyan ang dapat nating gawin. Layuan ang kasalanan. Magpalinis sa Diyos. Pangalawa sa ating pag-aaral, ang paglapit sa Diyos sa kabanalan. Sa verse 18 ng ating susing talata, sinasabi riyan ng Diyos, pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran. Sabihin, mag-usap. Mag-discuss. Mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Mga kapatid, sa mga talatang ito, makikita natin ang malaking biyaya ng Diyos. Makikita natin ang mabisang biyaya ng Diyos na bagamat tayo ay makasalanan, ubod ng sama, ang Diyos ngayon aktibo na tumatawag sa atin upang tayo ay kaniyang linisin at upang tayo ay baguhin. Tandaan natin na sa talatang ito ay hindi nag-aanyaya ang Diyos na umaasa sa ating sariling kakayahan para tayo ay makatugon. Kundi ang sinasabi rito ng talata, mga kapatid, ito ay isang mabisang pagtawag ng Diyos. Ngayon sa theology, yung salitang effectual call. Epektibo, mabisang pagtawag ng Diyos. Ibig sabihin, siya rin ang nagbibigay ng kakayahan upang tayo ay makalapit sa Kanya. Siya rin ang magbibigay ng kakayahan sa iyo para ikaw mismo ay sumuko, lumapit, humingi ng tawad sa Diyos. Ang Diyos mismo
ang nagsisimula ng proseso. Narinig na natin yan sa mga nakaraang preaching. Ang Diyos mismo ang nagsisimula ng proseso ng pagsisisi at pagbabalik loob natin sa Diyos. At sana naririnig mo ang tinig ng Diyos. Sinasabi niya, pumarito kayo. Ibang tupa pag narinig niya ang tinig ng kanyang pastol. Pag sinabi niya, tinawag niya ang iyong pangalan, mare-recognize mo kagad na siya yung iyong pastol. Na siya ang Diyos na tumawag sa iyo. Ikaw ay susunod. Sabi niya, pumarito kayo ngayon. At tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Mga kapatid rito, hindi lamang ipinapakita sa atin ng Diyos ang kanyang kahandaan upang tayo'y kanyang patawarin. Kundi ipinapakita rito ng ating Panginoon ang kanyang initiative, ang kanyang inisyatiba upang ayusin ang ating relasyon sa Kanya. Sa Reformed Theology, naniniwala tayo na ang tao sa kanyang makasalanang kalikasan ay hindi siya kusang lalapit sa Diyos. Hindi siya kusang lalapit, hindi ka kusang lalapit, maliban kung ang Diyos na ang kikilos. Maliban kung si Kristo ibigay ka kay Kristo, ikay ilapit kay Kristo, at sa biyaya ng Diyos, ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. Let us all imagine ang isang tatay kahit na nagkasala ang kanyang anak na musmos, bata pa. Well, let's say, yung mga bata na kasama natin ngayon, let's say si Kai. Kahit na nagkasala iyan, yung tatay, si Kenneth, hindi niya na hihintahin na lumapit ang musmos na bata para humingi ng tawad. Bagkus ang tatay mismo ang unang nagpapakita ng kahandaan na magpatawad at tumutulong upang maayos ang kanilang relasyon. At iyon ay sa parehong paraan. Ang Diyos ay hindi basta naghihintay ng walang ginagawa. Sa halip, siya mismo ang aktibong kumikilos at nagbibigay ng biyaya upang tayo ay makalapit, makahingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang mga kasalanan. Sabi ron sa verse 18, kung ating muling titignan, ang sabi, ang ating kasalanan ay matingkad na pula. Sabi sa ibaba, mapulang mapula. Ibig sabihin, talagang napakabigat. Talagang napakarami. Talagang napakalawak ng ating mga kasalanan sa harapan ng banal at Diyos. Kasalanan na imposibleng malinis sa pamamagitan ng ating sariling pagsusumikap. Ngunit mga kapatid, narito ang mabuting balita. Ipinakita ng Diyos ang kanyang malaking biyaya. Ipinakita ng Diyos ang kanyang malaking kahabagan na gawing mapuputi na parang niebe ang ating mga kasalanan.
Isang larawan ng ganap na kalinisan na siya lamang ang makakagawa nito. Hindi ito dahil sa ating sariling desisyon, kundi ito'y dahil sa biyaya mismo ng Diyos na kumikilos upang tayo'y dalhin niya sa katuwiran at sa kabanalan. Verse 18, itinuturo na kahit gaano pa kalaki, kahit gaano pa kalawak, gaano pa kabigat ang ating mga kasalanan, hindi ito sapat upang hindi tayo mapatawad ng Diyos. Iyon ang mabuting balita. Sinasabi niya muli, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Sa atin ito'y nagpapahayag ng katotohanan na walang kasalanan ang napakabigat, walang kasalanan ang napakarami o napakalawak para sa Diyos na hindi niya kayang patawarin. Kung ikaw ay tunay o tapat na magsisisi sa iyong mga nagawang kasalanan, mga kapatid, ang banal na hapunan ay isang paalala ng pagpapatawad na ibinigay ni Kristo para sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo'y nabibigyan ng bagong simula. Kaya huwag tayong matakot na lumapit sa Diyos. Oo, nandoon yung talagang hiyang-hiya tayo. Dinadagukan natin ang ating dibdib dahil sa laki ng ating kasalanan. Pero sinasabi sa atin ngayon, kung tunay kang lalapit sa Diyos nang may pusong may kapakumbabaan, sinasabi sa atin, handa kang patawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. At ang kakayahan para lumapit sa Kanya ay Kanyang ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya ng mayroong pananampalataya. Dahil tayo ay Kanyang lilinisin, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa mabisang pagkilos niya sa ating buhay. Muli, sinasabi ng Diyos sa verse 18, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Nasundan niyo po? Mga kapatid, listen. Nasa mga salitang iyan ang mabuting balita ng Diyos. At alam niyo ba na ang katuparan ng paglilinis na iyan, sa ating mga kasalanan ay nangyari sa pamamagitan ng dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa Ephesians chapter 1 verse 7 ang sabi, Ephesians 1 verse 7, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kaniyang biyaya. Kaya ang hamon sa atin, sa ating mensahe ngayon, hamon para sa ating lahat. Walang exempted. Kahit ako kasama rito.
kahit ang ating mga elders, deacons, ang ating mga ministers, lahat tayo rito, hamon ay magsisi. Magpalinis sa lahat ng ating mga kasalanan at mamuhay tayo ng may kabanalan. Nalalapit tayo sa Panginoon na hindi na gaya ng dati, kundi bilang mga binago, mga na-regenerate, mga pinabanal ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Na sa ating paglapit sa banal na hapunan sa susunod na linggo, sa araw na iyan, tayo nawa ay tunay na maging malinis. Ano sabi ng talata? Na parang niyebe. Ano pa yung sumunod? Na parang balahibo ng tupa. Na nabigyan ng katuparan kay Kristo sa kanyang ginawa para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, aking babasahin ang form for the administration of the Lord's Supper. Ating pakinggan na maigi. Mga minamahal sa Panginoong Jesucristo, pakinggan ninyo ang mga salita ng pagtatag ng banal na hapunan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa ipinahayag sa pamamagitan ni Pablo na banal na apostol sa unang Korinto Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 29. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Upang ipagdiwang ang hapunan ng Panginoon para sa ating kapanatagan, na siya'y higit na kailangan sa lahat ng mga bagay. Una, ang wastong pagsiyasat ng ating mga sarili. Pangalawa, upang gamitin ito para sa layunin na itinalaga at itinatag ni Kristo sa makatuwid sa pag-alaala sa Kanya. Ngayon, ang tunay na pagsisiyasat sa ating mga sarili ay binubuo ng tatlong mga bagay. Ang una, na isaalang-alang ng bawat isa sa kanyang sarili ang kanyang mga kasalanan at ang sumpang nararapat sa kanya na dulot nito, upang kamuhian ang kanyang sarili at magpakumbaba sa harapan ng Diyos, na isinasaalang-alang ang matinding puot ng Diyos laban sa kasalanan, sa halip ay hindi ito maparusahan. Na ipinarusa niya ang gayon sa kanyang minamahal na anak na si Jesucristo, sa pamamagitan ng mapait at kahiyahiyang kamatayan doon sa krus. Ikalawa, na siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling puso kung tunay niyang sinampalatayanan ng tapat na pangako ng Diyos na ang lahat niyang mga kasalanan ay pinatawad alang-alang lamang sa pagdurusa at kamatayan ni Jesucristo, at ang ganap na katuwiran ni Kristo ay ibinilang at malayang ibinigay sa Kanya. Na tila pag-aari niya, oo, talagang ganap na tila binigyan kasiyahan sa kanyang sarili para sa lahat niyang mga kasalanan at sa katuparan ng lahat ng katwiran. Katlo, na siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling budhi kung nilalayon niyang ipakita mula ngayon ang tunay na pagpapasalamat sa Diyos sa buong buhay niya at lumakad ng matuwid sa harapan niya. At gayon din, kung matapat niyang isang tabi ang lahat ng pagkapuot, galit at pagkainggit, at matatag na pagsikapan mula ngayon na lumakad sa tunay na pag-ibig at kapayapaan kasama ng kanyang kapwa. Kaya nga silang lahat ay sumang-ayon, tiyak na tumanggap
Tiyak na tatanggapin ng Diyos sa kahabagan at ibibilang silang karapat-dapat na kabahagi sa harapan ng kanyang anak na si Jesucristo. Taliwas dito, sila na hindi dumanas ng patotoong ito sa kanilang mga puso ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanilang mga sarili. Sa makatuwid, kami rin ay ipinag-utos ni Kristo at ni Apostol Pablo ay ipinapaalam sila na nadungisan ng mga sumusunod na mga kasalanan ay hindi sila makibahagi sa hapag ng Panginoon. At ipahayag sa kanila na sila ay walang bahagi sa harapan ni Kristo. Tulad ng lahat ng mga mananamba sa mga Diyos-Diyosan, silang lahat na tumatawag sa mga namatay na mga banal, mga anghel o iba pang mga nilalang. Silang lahat na sumasamba sa mga larawan, lahat ng mga mangkukulam, mga manghuhula, mga manggagayuma, at mga nagtitiwala sa pagkukulam. Lahat ng lumalapastangan sa Diyos at sa kanyang salita at sa mga banal na sakramento, lahat ng mga namumusong, silang lahat na gumagawa ng mga pang-aaway, mga sekta, silang lahat na masuwayin sa mga magulang at mga nakatataas sa kanila, lahat ng mga mamamatay tao, mga palaaway, silang lahat na namumuhay sa puot at inggit laban sa kanilang mga kapwa, lahat ng mga mangangalunya, mga nakikiapid, mga manlalasing, mga mangungupit, mga labis na nagpapatubo, mga magnanakaw, mga sugarol, mga mapag-imbot, at silang lahat na gumagawa ng kasamaan. Ang lahat ng mga ito, habang sila ay nagpapatuloy sa gayong mga kasalanan, ay hindi marapat makisalo sa pagkaing ito na itinalaga lamang ni Kristo para sa mga tapat, kung hindi magiging mas mabigat ang kanilang kahatulan at kaparusahan. Gayunpaman, mga minamahal na kapatid sa ating Panginoon, hindi nito nilalayon na itaboy mula sa banal na hapunan ng sino mang nagpapakumbaba at nagsisisi na para bagang ito ay para doon lamang sa mga walang kasalanan, sapagkat hindi tayo lumalapit sa hapunan upang ipatotoo na tayo ay ganap na matuwid sa ating mga sarili, o di pa nga dahil hinahanap natin ang ating buhay na labas sa ating mga sarili kay Jesucristo. Kinikilala natin na tayo ay nakahimlay sa gitna ng kamatayan. Kaya nga, kahit na tayo ay maraming pasakit at kapigatian sa ating mga sarili tulad ng kawalan natin ng ganap na pananampalataya, at hindi natin ibinibigay ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Diyos na may sigasig ayon sa hinihingi, kundi ang araw-araw na pagsisikap na may kahinaan ng ating pananampalataya at ang masamang pagnanasa ng ating laman. Gayunman, dahil tayo, sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu ay nalulungkot sa mga kahinaang ito at masidhing nagnanais na lumalaban sa ating kawalan ng pananampalataya at mamuhay ayon sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Kaya naman nakatitiyak tayo na walang kasalanan o sakit na nananatili sa atin laban sa ating kalooban ang makahahadlang sa pagtanggap sa atin ng Diyos sa kanyang katawan at pagiging marapat na makabahagi ng makalangit na pagkain at inumin. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Makapangyarihan naming Diyos na banal na napopuot sa kasalanan, salamat po sa paalala mula sa iyong mga salita na kami ay iyong inihatid sa pagsisisi. Malaking biyaya na kami ay mapatawad mo sa lahat ng aming mga kasalanan dahil sa mga ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya panalangin namin sa araw na kami ay iyong titipunin upang aming alalahanin o i-celebrate ang sagradong okasyon na ito, ang banal na hapunan. Kami nawa ay maging karapat-dapat, maging malinis, maging kasiya-siya sa iyong banal na harapan. Ihanda mo kami, O Diyos, at muli ay pagkaisahin sa araw na iyon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at ang pasasalamat. Ang lahat ng ito'y panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
tayo po'y